Ka-express, ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na makabalik sa Olympics ay muling naging sentro ng paksa sa puso ng mga Pinoy basketball fans. Pero ang daan patungong Los Angeles 2028 Olympics ay nakasalalay pa rin sa patuloy na matatag na performance ng kupunan sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, kung saan kailangan ng Pilipinas na makakuha ng pwesto alinman sa direktang World Cup qualification o sa pamamagitan ng Olympic Qualifying Tournament. Sa pinakahuling kampanya ng bansa, ipinakita ng Gilas ang patuloy na pagbuo ng momentum matapos makapasok sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025, isang pagtatapos na itinuturing na positibo sa kabila ng pagkatalo sa powerhouse na Australia. Bagamat hindi nakapwesto sa medalya, naniniwala ang sa mga basketball ng Pilipinas na ang karanasang ito ay mahalagang fondasyon para sa long-term na layunin ng bansa tungo sa World Cup at Olympics. Ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ay magsisilbing tunay na daan kung makakamit nga ng Gilas ang kanilang Olympic dream. Ayon sa format ng torneo, ang mga top finisher mula sa Asia ay makakakuha ng direktang slots sa World Cup at mula naman sa World Cup mismo, ang mga hindi makakakuha ng direktang Olympic spot ay maaari pa rin makapasok sa Olympic Qualifying Tournament. Para sa Gilas, isang mahalagang piraso ng puzzle si Kai Sotto matapos ang mahabang rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na kanyang natamo noong unang bahagi ng 2025. Patuloy siyang nagpapagaling at inaasahang magiging available para sa World Cup qualifiers. Gayunpaman, ang kanyang aktual na paglalaro ay nakadepende pa rin sa maingat na load management at sa tuloy-tuloy na pagunlad ng kanyang physical na kondisyon. At ayon kay Coach Tim Cone at ng SBP, hindi kailangang madaliin ang pagbabalik ni Kai. Mas mahalaga raw na maging ganap siyang handa at malusog para sa mga critical na competition tulad ng FIBA Asian Qualifiers, kaysa ipilit ang maagang pagbabalik na maaring magdulot ng panandaliang benepisyo lamang. Sa aspeto ng strategy, pinapanatili ng Gilas ang core roster nito habang pinag-aralan din ang mga positibong adjustments sa lineup upang mas mapalalim ang rotation. Layuning mapahusay ang kanilang kakayahan sa mga playoff level matchups. Batay sa nakaraang karanasan, nakagawa na ng ingay ang Gilas sa Olympic Qualifiers, particular noong 2024 Olympic Qualifying Tournament kung saan nagulat nila ang buong mundo sa kanilang makasaysayang panalo laban sa world number 6 Latvia. Bagaman kalaunan ay nabigo sila makapasok sa Paris 2024 Olympics. Ngayon, malinaw ang realidad na sa yugto ng paglaro ang Gilas at ang tagumpay sa World Cup ay di maaring ipagwalang bahala kung nais talagang maabot ang layunin na makasali sa Olympics sa 2028. Ang kalusugan at pagbabalik ni Kai, ang pag-mature ng mga batang core players, at ang matatag na sistema ni Coach Tim ay nagbibigay sa Gilas ng realistic fighting chance. Pero ang qualification para sa Los Angeles Olympics 2028 ay malayo pa sa kasiguraduhan at mangangailangan ng tuloy-tuloy na mataas na performance laban sa pinakamahusay sa Asia. So abangan sa susunod na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, malalaman natin kung ang Gilas nahanda na bang sumabak muli sa Olympic stage. At habang papalapit ang mas critical na yugto ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, muling bumabalik sa sentro ng diskusyon ang pinakamalaking tanong ng Pinoy basketball fans. May chance ba ang Gilas na makalusot hanggang sa Los Angeles Olympics 2028? Sa kasalukuyang roadmap ng samang basketball ng Pilipinas, malinaw na ang World Cup ang pangunahing daan tungo sa Olympic qualification. At dito pumapasok ang bigat ng responsibilidad na napupunta kay Kai. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tim, itinatayo ang Gilas bilang isang team na may malinaw na identity, size, interior control, at disciplined execution. Pero sa international level, lalo na sa Asian Qualifiers, hindi sapat ang sistema kung wala ang pangunahing piraso. Para sa Gilas, si Kai ang nagsisilbing sentro ng anchor, hindi lang bilang pinakamataas na player sa lineup, kundi bilang pangunahing rim protector, rebounder, at vertical threat sa opensa. Matapos ang mahabang rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na tumama sa kanya nitong unang bahagi ng 2025, patuloy na maingat ang pagbabalik ni Kai sa full competitive shape. Ayon sa mga nakalap na update mula sa national team setup, ang direksyon ng coaching at medical staff ay malinaw. Ang World Cup qualifiers ang target window, hindi ang short-term tournaments. So ibig sabihin, bawat hakbang sa kanyang pagbabalik ay nakaangkla sa long-term goal na maihatid ang Gilas sa posisyong may chance ang umabot sa Olympic qualifying stage. Sa kasalukuyang format ng FIBA, ang Asian teams ay kailangan makapasok muna sa FIBA World Cup bago pa man magkaroon ng realistic path
patungong Olympics. Para sa Gilas, hindi sapat ang competitive showing lamang. Kinakailangan ng consistent wins laban sa regional powerhouses para manatiling buhay sa Olympic dream. Dito nagiging critical ang presensya ni Kai, lalo na kontra sa mga bansang may kombinasyon ng laki at athleticism, gaya ng Australia, Iran at China. Kung wala si Kai sa loob, napipilitan ng Gilas na maglaro ng mas maliit at mas mabilis na nagiging problema sa rebounding at rim defense. Sa oras na nasa lineup siya, nagbabago ang geometry ng court, mas nagdadalawang isip ang mga guards ng kalabang pumasok sa paint at mas nagkakaroon ng second chance opportunities ang Gilas at mas nagiging relax ang perimeter defense. Ito ang mga invisible advantages na hindi agad nakikita sa box score pero may malaking epekto sa panalo o talo. Mahalaga ring tandaan na ang pressure kay Kai ay hindi lamang technical kundi emotional. Tulad ng naging papel ng mga naunang national icons, si Kai ay tinuturing ng marami bilang mukha ng susunod na henerasyon ng Gilas. Sa bawat World Cup qualifiers, hindi lang siya naglalaro para sa standings, naglalaro siya para sa posibilidad na muling makita ang Pilipinas sa Olympic basketball stage. At sa puntong ito, malinaw ang isang bagay. Kung nais ng Gilas na manatiling seryoso sa Los Angeles Olympics conversation, kailangan munang maipasa ang mas mabigat na pagsubok, ang World Cup qualifiers. At sa unang yugto ng laban na ito, nasa balikat ni Kai ang pinakamalaking bigat. Habang tumitindi ang laban sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, mas nagiging malinaw na ang landas ng Gilas patungo sa Los Angeles Olympics 2028 ay hindi diretso at hindi rin madali. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng tamang tempo, buong lineup availability at malinaw na hierarchy ng roles at sa kasalukuyang setup. Ang pangalan na paulit-ulit na bumabalik bilang sentro ng diskusyon ay si Kai Sotto. Sa structural level, ang World Cup qualifiers ay hindi nagbibigay ng pang para sa inconsistent. Bawat window ay may bigat at bawat laro ay maaaring magdikta kung mananatiling buhay ang Olympic pathway ng isang bansa. Para sa Gilas, ang presensya ni Kai ay nagiging difference maker, hindi lang sa loob ng isang laro, kundi sa buong qualifying campaign. Kapag available siya, mas magiging flexible ang rotation ng big man, mas naprotektahan ang foul situation ng iba at mas nagiging sustainable ang defensive scheme ng coaching staff. At kasabay nito, ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay daan para mas ma-maximize ang iba pang frontline pieces ng Gilas. Sa oras na may legitimate rim protector sa loob, mas nagiging agresibo sa depensa ang mga guards, mas nakapag-switch sa depensa, at mas nagiging epektibo ang transition defense. Ang domino effect na ito ay critical sa international basketball, lalo na laban sa mga kupunang sanay sa mabilisang ball movement at early offense. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.